nandito na naman ako. Magbabasa ako ngayon. Nandito ako sa unang sulat ni Juan. Kay Juan to. Panimula. Ang unang sulat ni Juan ay may dalawang pangunahing layunin. Hikayatin ang mga mambabasa na mamuhay na may pakikipagkaisa sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. At babalaan sila laban sa pagsunod sa maling turo. Ang turong ito ay nababatay sa paniniwala na masama ang daigdig at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Sinabi ng mga gurong ito na dapat maging malaya ang tao sa anumang kaugnayan sa daigdig na ito para maligtas. Itinuturo rin nila na ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o sa pag-ibig sa kapwa. Bilang pagsalungat sa turong ito, malinaw na sinasabi ng sumulat na si Jesucristo ay buhay na naging tao. Binigyan diin niya na kailangang mag-ibigan ang lahat ng nananalig kay Jesus at umiibig sa Diyos. Yun ang panimula. So, 1. Ang salita na nagbibigay buhay. Sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na ang salita at nagbibigay buhay. Naririnig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa kanyang sulat na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang Diyos ay ilaw. Ito ang aming narinig sa Kanya. Anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo niya. Dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Malinaw, di ba? Malinaw. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya ang ating mga sarili dahil lahat tayo ay makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Sino ba sa atin ang walang kasalanan? Si Jesus lang dahil siya ang tunay nating ilaw. Siya ang kaliwanagan. Ni walang bahid sa kanya kahit kunting itim o gatuldok, walang bahid sa kanyang ganon. Dahil siya nga ang ilaw, liwanag. Siya'y isang taong minsan hindi nagkasala, tayo lang. Kaya nga tayo niya tinubos dahil sa ating mga kasalanan. Malinaw naman, nakasulat ito. Ipinapahayag namin sa inyo, ang aking Holy Spirit ay ilaw at walang anumang kadiliman. Walang anumang kadiliman sa kanya, ni gatuldok man lang, ni kahit period man lang, wala. Tayo lang talaga. Kung sinasabi natin tayo kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman,
nagsisinungaling tayo. Oh. Hindi tayo kaisa sa Panginoon. Kung ganon, kahit isang tuldok lang yung ating, meron tayong buding maitim na guys, isang tuldok, hindi pa rin tayo pwedeng makiisa sa kanya dahil meron tayong itim na maliit. Ako nga, nakakita nga ako ng ganun pag nagpipray ako. Tapos maliwanag, tapos merong tuldok na puti, ay itim. Pagka nananalangin ako, pagka-umpisa, pagkatapos, nasa gitna na ako, nawawala na yung tuldok ko. Iris na kaagad. Kaya kailangan talaga nating manalangin lagi para yung kadiliman hindi umaalangkada sa atin. Kasi pag hindi tayo alerto, talagang sure talaga yan pag nananalangin ako, lumalabas yung itim na maliit na tuldok. Kaya pag hindi tayo nananalangin, lalaki yun. Kaya mapapasok talaga tayo. Kaya kailangan talaga nating manalangin. Yan ang tunay nating sandata, mga baluti ng Panginoon. Ang kanyang ang pananampalataya at ang pag-ibig natin sa kanya at pag-asa. Pag wala tayo niyan, ang mga baluti, maraming klaseng baluti, katulad mga bunga ng Espiritu Santo, yun, mga baluti yun. Baluti o mga bunga is pare-parehas lang din yun. Pag wala tayong mga ganong sandata, ay talagang yung itim na gatuldok, lalaki at lalaki hanggang magiging kasing laki ng buwan o kasing laki ng araw sa ating mga puso. Natatanaw ko yun pag nagpipray ako. Minsan wala, minsan naman meron. Kaya pag nagpipray ako, nawawala siya. Totoo naman, wala namang ni gatuldok na period. Wala ang Panginoon ganun. Wala siyang, kasi nga nasa liwanag siya. Siya ang kaliwanagan natin. Kung gusto nating makiisa sa kanya, ay iwasan nating magkasala. Yun ang solusyon. Iwaksi natin ang pagkakasala. Lahat ng klase ng kasalanan, iwaksi natin para magniningning din tayong katulad niya. Magniningning tayong lahat. Nakasulat dito, maliwanag naman mga nakasulat dito. Siya ang nasa kaliwanagan, siya ang liwanag, siya ang ilaw, siya ang liwanag nating lahat. Kung tayo sumunod sa kanya, ay kung hindi, ay magde-develop nga kadiliman sa ating buhay, lalo na pag hindi tayo nananampalataya. Ay totoo yan. Yun sa 1. Ito naman sa 2. Ito kasi binigay sa akin ngayon. Si Kristo ang tagapamagitan o tagapamagitan sa atin at sa Diyos Ama. Siya ang tunay na saksi at nakakabasa sa ating mga isip at puso. Siya talaga ang tagapamamagitan sa atin. Nalalaman niya kung anong klaseng tao tayo. O tayo ba'y buo sa Kanya, nananatili, o tayo ba ay may ginagawang kahit kunti lang, katiting, kahit tuldok man lang yan. Siya ang tagapamamagitan sa atin sa Diyos Ama. Kaya sumunod tayo dahil siya ang tunay nating daan. Siya ang pintuan. Siya ang liwanag. Diba? Malinaw naman yun. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. Tagapamagitan. At iyay si Jesucristo ang walang sala. O, diba? Walang sala. Namatay nga siya para sa atin. Tapos, siya pa ang tagapamagitan. Siya ang guro. Siya talaga ang daan. Lahat sa kanya tayo dadaan. At siya ay si Jesucristo. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad. Siya nga ang handog, diba? Para ikapagpatawad nating lahat ng mga kasalanan natin, ang linaw at kasalanan din ng lahat ng tao. Diba? Ang linaw, lahat ng tao. Walang ni isang taong nakaligtas, lahat ng tao. Kahit namatay ka man o buhay, lahat
Wala namang sinabi dito. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So, di ba? Kung sinusunod daw natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling. Kilala ko siya, tapos sinusuway. Hindi naman sumusunod ng lubos-lubos sa Panginoon. Hindi sinungaling yung ganong klaseng tao. Sumusuway naman sa kanyang sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Pag iniibig mo ng wagas ang Panginoon, ay chok, tapos tinutupad niya pa yung swak ka na. Kailangan talaga tayong sumunod, tumupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Kailangan wagas. Ganito din nalalamang tayo na sa kanya ang nagsasabing na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkamuhay ni Jesucristo. Naulit naman ito muli. Mamuhay daw tayo ng katulad ng pamumuhay ni Kristo. Sa Korinto, ito naman dito. Ang nagsabing na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Yun ang gusto ng Panginoon talaga, tularan natin si Jesucristo kung paano siya namumuhay ng ayon sa Diyos Amay, mga kautusan, yung mga halimbawa niyang binibigay sa atin. Kaya nga pinapabasa niya ito sa atin at ipapahayag para tularan natin siya kung paano siya namuhay na bilang isang tao dito sa atin dahil siya ang naging halimbawa kung paano siya namuhay nung nandito siya sa mundo. Ang bagong utos. Nandito na ako sa bagong utos. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayon may maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo bago sapagkat napapawi na ang kadiliman. Dahil nung tinubos niya tayo, napapawi na nga ang kadiliman kaya naging bagong utos na. Ito na nga yun, bagong utos. Dahil nasa bagong kasulatan dito, ang katotohanan sa nakba ko. Napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Naliwanagan ba kayo nito? Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag. Tapos may konting puot, may konting galit, may konting yung puso may tuldok pang katulad ng tuldok dyan na pula. Ganyan. Pag may ganun tayo, hindi tayo namumuhay kasama niya sa kaliwanagan. Kasi meron pa. Tayo may puot, may konting puot. Panalangin natin na mawala yung mga puot na yan sa ating isip, sa ating puso, para tayo maging katulad ni Jesucristo, Jesus. Dahil yun ang para gumaan yung karamdam mo, maayos, ang linaw-linaw nakasulat dito. Pag meron kang ganun, nasa kadiliman ka pa, may maliit na kaya yung pananampalataya natin dapat meron, lagi talaga yun para hindi mag-uugat yung kadiliman sa ating isip at puso. Hindi mag-uugat. Kahit oras na mag-uugat yan, lalaki at lalaki tutubo. Diba? Tubo yun. Kaya pupunta na naman tayo sa kadiliman. Imbis na nagliliwanag na tayo dahan-dahan, mapupunta na naman tayo muli sa kadiliman dahil hindi natin winaw kasi yung kunting puot, kunting galit, kunting inis, kunting inggit, yung marami. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag
at walang panganib na mabulit siya sa kasalanan. Hindi talaga tayo mabubulit sa kasalanan. Hindi tayo manganganib kung nanatili tayo sa liwanag. Tinakol na natin, inerase na natin ang mga kadiliman sa ating buhay. Mga nakatira sa ating isip at puso ng masama. Pag iwinaksi na natin yun, tapos lumalakad tayo sa katwiran hanggang at nagtiis tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon, ay yun na. Nasa kaliwanagan na tayo. Kaya ingat pa rin kasi maraming pwedeng mangyari dahil habang nandito pa tayo sa mundo, mag-iingat. Dahil nandito pa tayo sa mundo at hindi pa dumadating ang pag dumating, bigla-bigla ang pagdating. Tapos hindi tayo alerto at nakagawa pa tayo ng kunting pagkakamali, kunting kasalanan, wala na naman. Kaya i-maintain natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil katulad ng mga kagamitan natin iniingatan natin yung ating mga anak, mga magulang, iniingatan natin ating mga kagamitan. Tulad ng cellphone natin, iniingatan. Ganyan din natin pag-iingatan na huwag tayong magkasala sa Panginoon. Sample lang man yan. Pero nasa sa inyo yan, marami namang ideas dyan na pwede nyo i-gawing example, nasa sa inyo pa rin yun. Kaya, huwag nating bigyan ng puwang ang kadiliman sa ating mga sarili-sarili, sa ating bawat isa sa atin. Dahil oras na nagkaroon ng puwang at may tuldok ng konti, ay naku po, mahirap na, kakalat lalaki at lalaki hanggang sa mahirapan ka nang makawala sa kadiliman. Imbis na sa kaliwanagan ka na, napupunta ka na naman muli sa kadiliman. Kaya mag-iingat tayo. At ito, ang awareness, gamitin natin lagi. Sana ko lumakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag ng kadiliman. Nabulag na nga, katulad ng sa cellphone, maraming nakakabulag. Totoo yan, maraming nakakabulag, maraming nakakalula na mahikayat ka talaga sa ganun kung wala kang self-control, wala kang pagpipigil sa sarili. Dahil pag wala at pagpapasensya, naku po, ang gatuldok na kadiliman, lalaki at lalaki hanggang sa maging ganito kalaki. Hindi nga, totoo. Yung tuldok lang, yung tuldok ng ballpen, ganun ka liit sa umpisa hanggang sa dandahan. Kasi naano ka na naman inibig mo na naman yung kadiliman. Kaya habang wala pa talaga ang Panginoon, maintain natin na tayo nasa tamang, kumbaga sa pagkain, tamang timpla. Hindi maalat, hindi sobrang tamis. Ganun. Kailangan nasa tama lang. At kaya gamitin natin lagi yung awareness natin. Yung mga talento natin na hindi tayo malinlang. At saka alerto tayo ang mga pagpipigil at pagtitiis. Dahil pag wala yung mga ganyang kaugalian, ay mapupunta talaga tayo, mapalublob na naman tayo sa kadiliman. Kaya mag-ingat tayo. Kunti lang po, nababasa ng Panginoon yung ating mga pag-uugali. Ako nga, alam na alam niya ang ugali ko. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Kaya ibigin natin kahit nagkasala na sila ng gusto, kahit murahin ka na, kahit sabihan ka ng kung ano-ano, iasa mo na lang sa Panginoon lahat. At alisin na yung puot mo kung may puot. Ako na sa araw may konting anak kasi nasaktan ako. Tapos yung dibdib ko parang bumubulusok, parang agos ng sapa na bumubulusok. Sakit.
Pero pinalalangin ko na lang na mawala at na erase na lang nga Panginoon. Nawala naman. Nawala agad. Kaya dapat huwag natin panatilihin dito kasi pag nakadahan-dahan yan, lalaki. At tapos, nahirapan tayo. Mag-uugat talaga yun. Katulad ng mga puno, pag nag-ugat, mahirap tanggalin, mahirap bunutin. Kaya, ang mga kaugalian na binigay sa atin, pasensya, pagpipigil. Kailangan may pagpipigil tayo. Kaya, para hindi lumabas yung mga hindi ka nais. Yun lang, magpipigil, magpasensya. Masaktan ka man o ano man yung narinig mo o kailangan natin yung mga ganung kaugalian para hindi manatili, kasi ang diablo ginagamit din yan sila o kaya sila mismo ang manlinlang sa iyo, yung kapwa mo gagamitin rin yan talaga, dahil ang diablo ibang klase. Kaya nasa sa atin pa rin yan, kaya kailangan talaga nating manatili sa kaliwanagan, dahil kung hindi, sigurado ang umiibig. Asa na ba ako? Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumakad siya sa kadiliman na hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Sapagkat binulag ng kadiliman. Binulag nga siya. Maraming nakakabulag sa kadiliman. Yung mga pangako dyan. Yung mga mahilig mangako. Mahilig paasa pa more. Pangako pa more. Kawawa naman yung mga taong naniniwala sa mga ganun. Dapat ang paniwalaan natin ang Panginoon lang. Dahil ang mga tao, pwede yang gamitin ng diablo para maniwala ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, magkasya kayo sa inyong mga kinikita. Huwag kayong umangad ng iba pa. Dahil oras na umangad pa kayo, ay naku po, andyan na yung mga nakaabang na yung mga kadiliman. Lalakad ka talaga patungo sa kadiliman kung hindi ka marunong. Kaya ang awareness gamitin natin lagi. Alerto, awareness. Yung conscious mind natin, kailangan din. Dahil mapupunta talaga tayo sa kadiliman. Kunting ting, wala na. Mapupunta tayo sa kadiliman. Ang bilis, di ba? At meron tayo. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinapatawad na ang inyong mga kasalanan. Di ba? Pinapatawad na. Alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinusulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, mananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinatalo ninyo siya ang masama. Dapat talaga nating talunin yung masama. Huwag nating pahintulutang tumira dito at tumira dito. At huwag tayong lumakad sa kadiliman. Huminto muna tayo bago tayo lumakad para hindi tayo mapunta sa walang kapatunguhan, walang kabuluhang kapatunguhan. Di ba? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Huwag daw nating ibigin. Nanawaan niyo ba to? Huwag nating ibigin ang mga
bagay sa sanlibutan. Marami kasing mga bagay sa sanlibutan ngayon. Pag ng cellphone, makasanlibutan yan. Ito naman makalangit. Makalangit to, di ba? Nakapagpapabanal pa to. Kung gusto nyo bumana, maging banal, dito kayo manatili para tayo ay maging banal. At manabik tayo sa pagkain ng espiritual. Katulad ng bata, di ba? Nananabik sa gatas ng nanay. Tayo naman mananabik sa espiritual na kabanalan. Magbabasa tayo dito. Ayun. Ito yun eh. Huwag nating ibigin ang sanlibutan dahil maraming klase ang pagmamahal sa sanlibutan. Pag-ibig sa pera, pag-ibig sa gadget, pag-ibig sa mga bisyo, sa mga kaluhuan, at marami pang iba. Maraming idea dyan na sa sanlibutan. At yan ay mga karamihan dyan ay tukso. At nasa sa atin ang pagpipigil. Kaya gamitin natin ang ating pasensya at pagpipigil. Pag hindi natin yan ginamit at ang ating mga awareness ay talagang tuksong-tukso ka, malulunod ka na naman, mapapalalo ka na naman. Kaya ingat pa rin. Kung tayo nasa kaliwanagan ay magpatuloy tayo sa kaliwanagan. Kung tayo nasa kadiliman ay nako na, ayun na. Kaya wag nating ibigin ang nasa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Unawaan niyo ba to? Ang mga nakatutusok sa paningin, nakakatukso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang karangyaan. Marami kasing pampainganyo na marami kung marangal ang gusto mo ay doon ka sa marangal na gawain para ka umangat. Maraming paraan para ka umangat. Kaya siyempre haruan mo ng pagtsatsaga, dahil pag walang pagtsatsaga at pagmamahal hindi ka angat. At siyempre mapagpasensya ka pa rin at pagpanalangin para ka umangat, dahil yan naman ang turo sa atin ng Panginoon. Hindi yung umangat ka dahil sa nang mabilisan, dahil may ginawa kang alam nyo na yun. Marami kasi, kaya wag tayong yung mga inggit na yan, ayan ay sa sanlibutan. Yan yung mga kaugalian ng sanlibutan. Marami yan. Nasa sa atin pa rin, dahil tayo ang pipili naman. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay nabubuhay magpakailanman. Tingnan mo, mabubuhay magpakailanman ang sumusunod sa kautusan ng Panginoon, Panginoong Diyos. Ang linaw-linaw, nabubuhay magpakailanman. Ang mapaparam ang lahat mawawala talaga. Kasi nga, wash out lahat yan. Kahit dito sa nakaupo, kung ako mawawala lahat. Ito lang ang yakapin ko. Di ba na yung cellphone? Kung mabitawan ko man to, wala na. Nasa isip ko na naman yung mga kautusan na binigay sa atin. Di ba? Hindi. Alam na natin kung paano tayo umiwas sa mga maling gawain, maling mga pagsunod sa sanlibutan. Alam na natin, malalaman naman natin, dahil tinuturoan naman tayong lahat at ipinapahayag naman itong mga kautusan na to sa ating mga kababayan, sa ating kapwa. Kailangan natin itong ipahayag. Hindi natin dapat ito tinatago para tayong lahat hindi mabiktima sa makansanlibutang mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod. Ang lahat ng kinahumalingan, lahat klase ng kahumalingan natin, hindi lang sa pananamit, sa gadget,
Marami, napakadami. Sa mga kalayawan, marami. Sa mga happenings, di ba? Ang dami-dami. Andito na ako sa ang Antikristo. Mga anak, malapit na ang wakas tulad ng narinig ninyo. Darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumintaw sa mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin o dati pa kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay natin. Hindi tunay na atin. Kasi nga, yung iba, namumuhay sa kalayawan, namumuhay sa kapalaluan, namumuhay kung ano-anong mga pinagkakaabalahan. Kasi kung sa Panginoon ka talaga, nasa kaliwanagan ka talaga namumuhay. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay may pagkaunawa. Maunawaan na natin pagka pinagkalooban na tayo ng mabubuting Espiritu. Kasi dalawa rin ang espiritong, may masama at meron ding mabuti. Kaya nasa sa atin talaga kung ano ang ating gusto nating lakaran. Sumusulat ako sa inyo hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Lahat naman tayo alam, di ba? Pero lang dun sa mga darating at sa mga kasalukuyan na hindi alam. Yung iba, dati na at hindi rin alam. Marami pa rin hindi nakakaalam. Kaya dapat ipahayag natin ang kasulatang ibinigay sa atin ng Panginoon para marami ang makakaalam, marami ang magising sa katotohanan. Diba? Kaya nakasulat naman, Sumulat ako sa inyo hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Ay lahat naman tayo alam, Alam niyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. Sino nga ang nagsinungaling? Sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Yung tumatangging si Jesus ang Kristo. Ito ang Antikristo. Sila yung mga Antikristo na tumatangging hindi si Kristo, si Hesus Kristo ay Panginoon, hindi ay yung tumatanggi. Ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa ama. Kapag tinanggap ninuman ang anak, pati ang amay sa kanya. Di ba? Ang linaw sa kanya, sa atin. Pag tinanggap natin sa atin, ang ama at ang anak sa atin. Katulad ko ang ama, nanalangin tayo sa Diyos Ama o sa Hesus Kristo, tapos ang kanyang anak si Hesus Kristo sa atin, tapos yung Holy Spirit, yun yung sa akin, gumagabay dito. Kaya ito niya tinuturo niya sa akin. Babasahin ko para sa ating lahat ngayon. Ito yung ang linaw nakasulat dito. Sino nga ang sinanghang? Hindi ba ang tumatanggap si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Pag hindi natin kinikilala ang Anak at hindi rin kumikilala sa Ama, kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang amay sa kanya. Di ba ang linaw naman? Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. At totoo yan, dahil buhay na walang hanggan.
Yan ang pangako niya talaga sa atin. Ang sinusulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Magligaw sa atin. Ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo. Totoo yan. Dahil ang Espiritu talaga nagtuturo. Kaya nga ito, binabasa ko, tinuro to talaga sa akin. Hindi kasinungalingan at tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Pagka tinanggap na talaga natin, siya na ang magtuturo sa atin kung ano ang ano. At pipigilan ka rin niya, bibigyan ka ng babala, yun katulad sa akin. Binibigyan niya ako ng babala, lalo pag parating na to sila. Kaya basahin ko muna to. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyaon. Kung alam ninyong si Kristo ay matuwid, dapat din ninyong malaman ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. So, ang linaw-linaw nakasulat. Hindi naman talaga siya basta gulero ang ating Panginoon. Hindi naman siya lasinggero. Hindi naman siya gumagawa ng pagnanakaw. Dahil yan ay mga kaugalian ng sanlibutan. Ang ating Panginoon ay matuwid. Ayan o. Nakasulat naman yan. Kaya dapat din tayong maging matuwid. Kaya nga gusto niyang tularan natin siya. O, diba? Tularan natin ang Panginoong Hesukristo, Jesus. At siya lang ang tanging nating daan. Walang ibang, hindi tayo pwedeng dumaan sa ibang daan. Sa Kanya lang mismo. Siya kasi ang tunay nating daan. At siya ang tagapamagitan sa atin ng Diyos Ama. Alam niya kung sino sa atin ang sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Alam na alam niya. Kung mayroon na tayong mga halimbawa, tinawag na tayo sa aksidente lang. Pero hindi naman sa halimbawa lang. O siya talaga ang tagapamagitan. Ito ba'y halimbawa, ikaw ba ay sumusunod doon sa, kung halimbawa lang, kung kinakaso na tayo, sumusunod, itong bang taong to ay sumusunod sa tuntunin mo doon sa lupa? O halimbawa lang, kung nililitis tayo doon sa langit, yung kaluluwa natin nagpresenta na doon. Pag sumagot si Jesus ay nag-react yung Holy Spirit ko. Pag sumagot si Jesus, siya po ay mabuting tao, siya po ay masamang tao. Saan mapupunta ang masamang tao? Alam niyo na yan. Ang mabuting tao, saan mapupunta? Sa Panginoon, di ba? Sa langit. Ganun yun. Pag nililitis tayo, bago tayo papasok kung nasa hangganan pa tayo, hindi pa tayo makapasok dahil nga isa-isahin susuruin yung ating kaluluwa, ating espiritu, kung ito ba, anong klaseng espiritu ka ba o mabuti o lilitisin. Ganun din. At si Jesus ang tagapamagitan sa atin. Siya ang nakakaalam kung anong klaseng pagkatao tayo dito sa mundo. Kung tayo lilisan pero wala nang kamatayan dahil napangako niya sa atin yan buhay na walang hanggan. Ang pangako niya sa atin, maging katulad sa Kanya. Yun lang. Ang binigay sa akin, ito lang 1 and 2. Binigay niya sa akin. Ngayon, nag-react tuloy siya dito. Yung siya ang tagapamagitan kung halimbawa nililitis na tayo doon saan tayo patungo. Sa hangganan pa lang, lilitisin na tayo. Kung tayo saan tayo pupunta siya ang tagapamagitan sa atin. At siya ang magpapatunay kung tayo karapat dapat mapunta doon sa katwiran o sa kasamaan. Diba? Dalawa lang ang mapupuntahan. At kaya, habang wala pa siya, magtiis tayo, matuto tayong magtiyaga, mag-is,
magtitigil. Yung mga ganong kaugalian habang wala pa siya para hindi tayo malinlang, matukso. At ang awareness natin, gamitin natin lagi yan. At saka alerto. Pag wala tayong mga ganon, kaya ingat-ingat tayo lagi. Hanggang sa pagdating niya. Dahil ang pagdating niya, parang katulad ng isang babaeng nanganganak o kaya isang magnanakaw, bigla-bigla ang pagdating, isang iglap. Katulad ng pinakita niya sa akin. Yung pinakita niya sa akin na bigla siyang dumating, bumagsak yung kaliwanagan, tapos yung mga masasama biglang nagtakbuhan, nagkaripas ng takbuhan. Yun ang pinakita niya sa akin. At meron siyang pinakita sa akin. Meron akong binasa na nagustuhan niya. Gustong-gusto ng Holy Spirit ko. Ang dami niyang reaksyon. Tungkol yun doon tungkol doon yun sa talinghaga. Ang dami-dami niyang reaksyon doon. Tapos itong huli, yung kay Pedro, yung pangalawang Pedro na binasa ko. Binigyan ako doon ng kahanga-hanga ang iyong ginawa. Ayun ang nakakatuwa. Binasa ko yun kagabi, tapos nagpahinga na ako doon. Biglang may lumabas na mga mensaheng ganun. Nakakatuwa. Na-amaze din ako doon. Salamat Panginoon, at syempre sa inyong lahat at sa aking Holy Spirit. Salamat Panginoon at sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensaheng ito. Ito binigay niya sa akin, yung sa Juan 1 and 2. Kaya yun ang binasa ko ngayon. Dahil yun ang binigay sa akin ngayong araw na to. Salamat muli sa inyo kung kayo nakikinig. Mahaba-haba, no? Salamat po. God bless everyone. God bless everyone. Naway kapayapaan sa ating lahat.